kinalulungkot ko po na sabihin na ang person of interest natin ay kasama natin sa serbisyo. Si Catherine Camilon ay isang model at high school teacher, na kilala bilang representative ng Batangas sa national pageant, na candidate ng Miss Grand Philippines 2023, nito lamang nakaraang Hulyo. Matatandaan na iniulat ng pamilya ng 26 anyos na beauty queen, ang pagkawala nito noong ika-12 ng Oktubre. Ilang araw na raw kasi itong hindi nagpaparamdam at umuuwi sa kanilang bahay. Base sa mga post, October 12, 2023 pa ay hindi na makontak si Catherine. Ayon sa kapatid na si Chin Chin sa kanyang Facebook account noong October 13, baka po mababasa to ng kasama ni Catherine Camilon kagabi na ka-work niya, hindi lang po namin alam kung sino, di po matandaan ang pangalan, pasabi naman po baka alam niyo po kung nasaan siya, kagabi pa po siya tumawag 8 PM, kaninang umaga pa po naka-off ang phone niya hanggang ngayon, at hindi din po nag-o-online, palagi po siya nag-a-update sa amin, ngayon lang po talaga hindi. Marami pa siyang post na nagtatanong kung nasaan na ang kapatid. Ayon sa isang post niya, sana makabalik ka na sa atin, madami nag-aalala sa'yo kung nasaan ka, halos 2 araw ka nang walang update sa amin, wala namang alis na wala kang update, sana okay ka lang kung nasan ka man. Mahal na mahal ka namin. Noong October 14 naman, ang ina nitong si Rose Camilon ang idinaan na sa Facebook ang panawagan. Sabi niya, "Anak, nasan ka? Uwi na. Magbuhay ka na ng cellphone para makausap ka na namin, mahal na mahal ka namin. Diyos ko, tulungan mo po kami makita na, o makausap ang aming bunso, huwag niyo po siyang pababayaan, ilayo niyo po siya sa kapahamakan. Panginoon, wala po akong ibang hinihiling para sa kanila, kundi ang kaayusan nila, ingatan niyo po siya." Saad naman niya noong October 15, "Anak, sana alam mo na higit sa aming mga puso at isip, na kailangan ka namin makita at makasama, mahal na mahal ka namin. Uwi na anak, mag-iingat ka, kailangan namin mas maging matatag at matapang para sa iyo." Samantala, umabot na sa 250,000 pesos ang reward money, para sa sinumang makapagtuturo kung nasaan si Catherine. Ito'y matapos magbigay ng karagdagang 50,000 ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC. Ang naunang 100,000 ay nanggaling sa business sector ng Region 4A, habang ang isa pang 100,000 ay nagmula naman kay Batangas Vice Governor, Mark Levesque. Batay sa ulat, huling nakita si Catherine na sakay ng isang Nissan Juke SUV, na may plakang NEI 2290, na patungong Bawan, Batangas, para sa isang meeting. Samantala, mayroon na umanong sinusundang lead ang PNP, sa sinasabing pagkawala ni Miss Grand Philippines 2023 candidate. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, na nakausap na ng Batangas Police Provincial Office, ang pamilya ng biktima. Pinuntahan na rin ng mga pulis ang lugar kung saan sinasabing huling nakita si Catherine. Kasabay ng paghahanap ng mga awtoridad, inaalam din ang kinaroroonan ng kanyang sasakyan na gamit, nang huli siyang makita. Batay sa CCTV footage, tila hindi siya nag-iisa sa sasakyan. Dahil sa isa umanong ulat, ay sinabing nagsagawa ng command conference nitong Lunes sa Laguna ang Police Regional Office Calabarzon, para talakayin ang paghahanap sa nawawalang beauty queen. Ayon sa mga awtoridad, may person of interest na sila sa pagkawala ni Catherine, pero tumanggi na muna silang magbigay ng detalye habang patuloy pa ang investigasyon. Sa naturang pagpupulong, ipinakita ang ilang CCTV footage na nakuhanan ang pagdaan ng sasakyan ni Catherine sa ilang bayan sa Batangas, noong ika-12 ng Oktubre. Matapos na mamataan si Catherine na naglalakad sa loob ng isang mall sa Lemery dakong 7:24 PM, nakita ang kanyang sasakyan na dumaan sa Poblasyon 1 sa Santa Teresita dakong 8:07 PM. Sa kuha sa CCTV camera, tila may kasama umano sa sasakyan si Catherine.
Matatandaan na una nang sinabi ng ina ni Catherine, na nagpadala ito ng mensahe na nasa isang gas station siya ng Bawan. Dakong 9:53 PM, lumabas ang sasakyan ni Catherine sa barangay San Agustin sa Bawan, at pagsapit ng 10 PM, namataan na lumabas ito ng barangay road ng barangay Santa Maria. Ayon sa ulat, nakikipagtulungan ang PRO Calabarzon sa Detection Group at Highway Patrol Group, para matunton din ang nasabing sasakyan. Jen, good morning po. Sir, before we go into the questions, kahapon po mayroon po kayong nilabas na release, update po regarding kay Catherine Cagalan, sir. Sige po, sir, yung release niyo po kahapon. Well, sa ating kababayan dito sa Calabarzon, amin pong kinukondina itong nangyari kay Miss Catherine, at kinalulungkot ko po na sabihin na ang person of interest natin ay kasama natin sa serbisyo. Sa pamilya ni Miss Catherine, ako po ay tututok dito sa investigasyon na ito para makita natin o mabigyan natin ng linaw itong pagkawala ni Miss Catherine Camilon. Okay, Jen, yung pong sa POI, as you mentioned, kayo po ay nalulungkot na isa pong kabaro, yung lumabas na POI. Well, pero lahat po kasi sa pag-iimbestiga nyo po, talaga pong nag-lead sa kanya, sir, no? Kaya hindi tell us, sir, paano ho siya naging POI, sir, as of the moment? Ano ho tayo? Nung madaling araw ng October 22, no? Pagkatapos ng interview natin sa pamilya at sa mga kaibigan, it all leads dito sa kasamahan natin sa serbisyo. Kaya nga nagkaroon na tayo ng person of interest. And yun nga ang sinabi ko kanina, nakakalungkot man, pero no, ito ay aming iimbestigahan kahit ito po ay kasamahan namin sa serbisyo. Sir, ano po yung specifically nag-link po sa kanya? Paano natin na-establish na siya yung POI? Ano po yung nag-link sa kanya, sir? Well, dito sa interview na ginawa ng ating investigador, no? Kaya tayo nagkaroon ng person of interest dahil lahat ng mga na-interview natin ay nagsasabi na siya yung huling kasama nitong si Miss Catherine, base na rin sa text messages at base na rin sa nakuha natin sa ACG na palitan nila ng text messages doon sa isang kaibigan niya. Jen, have we established yung relationship? Meron mo tayong establish na gano'n? Well, according dito sa mga na-interview ng mga investigador, itong person of interest natin ay merong relasyon, no? Kaya nga sila yung huling magkasama nung araw na yun. Sir, na-establish po kung gano'n na sila katagal na magka-relasyon? Well, ito po ay kasama doon sa inimbestigahan ng mga investigador natin, no? Tinitignan nila kung kailan sila unang nagkita, saan sila nagkakilala. Kasama po ito sa investigasyon na ginagawa ng mga investigador natin. Okay, Jen, before we move any further, since sinabi niyo po natututukan niyo itong investigasyon dito, inyong kaso, but para po maiwasan yung, para maging impartial po yung investigation, I understand, meron po yung pagka-transfer na unit? Well, immediately nung natukoy natin itong person of interest natin, pinarelieve natin itong person of interest natin, no? From his present position, dinala muna natin ito sa provincial holding unit, no, nung probinsya, after which nilagay na po natin siya rito sa regional headquarters holding unit ng Calabarzon. So nag-effect po yan noong October 23, no? So andito na po yung sa kampo ng Calabarzon yung person of interest natin. Okay, pero yung investigation dyan, saan po siya? Sino po yung mas maglilid na po dito? As recommended yung nung Regional Committee on Missing and Found Person, the CIDG will lead in the investigation
para magkaroon ng impartial since yung person of interest natin is naka-assign dito sa Calabarzon. Okay, dyan, para naman po sa, kumbaga, fairness din dun sa POI natin, bakit hindi pa siya na-consider as suspect, sir? Well, because yung investigasyon nga natin is kinukuha pa natin yung kumpletong detalye, no, para maging siya yung suspect at siya na rin yung papailan natin ng kaso after the investigation na ginagawa ng CIDG. Bas, to be clear po dyan, wala pa siyang liability or any case na ipa-file sa kanya, admin man or criminal. Wala pa. Well, as of today, wala pa po tayong na-file na kaso, no? Dahil continuous, no? At kagaya ng sabi ko kanina, yung CIDG na yung nag-lead ng investigation and lahat ng documents pertaining to the investigation is na-transfer na natin o naibigay na natin sa CIDG. Sir, your appeal to the POI para mawala siya as POI, sir. Anong appeal mo sa kanya, sa kabaro natin, sir, na para mawala siya sa POI, maybe to clear his name? Well, unang-una sa lahat, no, alam naman niya na siya yung person of interest natin and nasa sa kanya na yun kung ano yung unang hakbang, no, para masabi niya na siya yung suspect or kailangan bang aminin niya or kailangan na maglabas siya ng pahayag na hindi siya yung person of interest natin. So it's up to him, sir, to prove kung hindi talaga siya, sir, yung maaring may kinalaman sa pagkawala ni Catherine, sir. Opo, tama po yun. At kagaya ng sabi ko, dibdiban po yung investigation na ginagawa ng mga investigador ng CIDG para mabigyan ng linaw itong nangyari kay Catherine. Sir, yung sa sasakyan po, sir, have you established saan po nakuha? Kasi apparently binigay yung sasakyan kay Catherine. Have you established saan po nakuha or paano? Well, as of today, hinahanap pa po natin yung bumili ng sasakyan kasi nga yung nakalagay doon sa deed of sale is fictitious yung address na nakalagay, no? So yung HPG, sila po yung naghahanap ngayon ng tao na nakalagay doon sa deed of sale ng sasakyan ni Catherine. Sir, last na lang po, 2 questions on my part. Sir, with this new development, last week you mentioned na you're optimistic na Catherine is alive. Still stands pa po ba yun? And yung next question, sir, is yung family po ba is nanghingi sa inyo ng security since, syempre sir, yung involved is a police officer. So is there a need or magpupusa po tayo na magbigay ng security sa family? Yes, of course, yung family, no, nagbigay na tayo ng instruction sa hepe ng TUI Batangas na bigyan ng security at assistance itong pamilya ni Miss Catherine. Okay, sir, yung regarding po dun sa last na statement nyo na you're optimistic that Catherine's alive. Well, as of today, Miss Catherine is still listed as missing. So, we are very optimistic na itong si Miss Catherine buhay pa. Sir, any last statement, sir? Yung baka meron po kami hindi natanong, meron po kayong gustong i-add. Well, we assure that this investigation will be impartial kahit na yung person of interest natin is kabaro natin and kagaya ng sabi ko kanina para magkaroon ng mas malinaw at maayos na investigasyon, we turn over the evidence and other documents pertaining to the investigation sa CIDG ng PRO Calabarzon. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.